Good afternoon mga kapangyo. So tumawag yung pinsan ko dahil nagbalik bayan siya. Nagstay muna siya sa Manila ng I think 3 days. And sakto naman yung tawag niya kanina. Narito ako ngayon sa spa, sa Cutis Skincare. At nagtatrabaho, syempre tayo. So ngayon, after ng aking client, pupunta tayo ng Tanay Rizal or Sampaloc. Hindi ko alam kung saan kami kakain. And ito na naman tayo ngayon sa ating food trip journey. So magpo-food trip tayo mamaya mga kapangyo ha. Huwag kayong aalis. Samahan niyo ako at ma-meet niyo rin ang aking pinsan at ang kanyang mga best friends. So syempre dahil best friend din ako ni ate, kasama rin ako sa kanilang lakad ngayon. So after ng work natin dito sa spa, dediretso tayo para mag-lunch naman. Okay. So ito mga kapangyo ang aking client. A few moments later. Okay mga kapangyo, finally narito na tayo ngayon sa kainan sa Tabing Lawa. So dito muna tayo mamasyal-masyal. Kung kayo pupunta dito, pwede rin kayong mamangka ng inyong mga friends and family bago kayo magpunta sa mismong restaurant. At dito pwede rin kayo ditong mangisda. Kaya ma-enjoy nyo bago kayo pumunta sa mismong kainan dito sa Tabing Lawa. Since Tanay Rizal has a rich culinary heritage derived from the various influences from the past, from a rich, spicy Hispanic taste to a simpler, exotic Asian heritage, its culinary repertoire is evident in the various meal specialties offered in Kainan sa Tabing Lawa. Indeed, it is a pretty nice native restaurant. What more should I expect? The wooden floor and the grass ceiling speak its creativity. The bamboo shades on the wide vintage windows, plus the wooden plates lined with banana leaves at the tables, are big-time eye-catchers. Diners are supplied with spoons and forks, but I think in places like this, it is best to eat with the hands, Kamayan style. These features, in turn, effectively and exceptionally set a glimpse of Tanay local and rich culture. And this place is more known for its seafood express, particularly sinigang na kanduli and fried butterflied dalag, dipped in the preferred mixture of soy sauce, calamansi juice, and crushed chilies that you yourself can easily prepare. Kainan also recognized by its freshwater fish caught from the nearby Laguna de Bay and cooked on the same day. What's more interesting is that the price is not that expensive, since they prepare the cuisines home style with absolutely no frills and tricks. While peeping through the vintage windows, one can see the scene of the calm Laguna de Bay and its modern causeway. One will surely fall in love with the Kainan's impressive ambience because of its peacefulness and serenity, and also the designs of the ceilings and walls of this restaurant. Okay mga kapangyo, dahil sa dami ng in-order ng aking pinsan, ito at inuna muna namin kainin ang crispy kangkong na siyang in-order ng kanyang best friends habang sila ay naghihintay sa amin, at ang kanilang pansit. So yung pansit nila mga kapangyo, masasabi ko masarap talaga. 10 out of 10 talaga ang may rate ko sa mga food dito. And take note, hindi kami sponsor dito, no? So ito ay isa lang sa mga pinagmamalaki ng Tanay Rizal, ang Kainan sa Tabing Lawa Restaurant. Let's go mga kapangyo! At nag-text na ang aking ate dahil luto na daw ang ating mga kakainin. So let's start our food journey dito sa Kainan sa Tabing Lawa. Meron tayo ditong chop suey with coconut. Masarap ang combination ng vegetables and coconut meat. Talagang lasang-lasa siya mga kapangyo. And itong kanilang kare-kare na ang mixture at peanut niya with beef, masarap talaga at napaka-creamy. Plus itong chili buttered shrimps. Sobrang sarap mga kapangyo, wala talaga akong masabi.
At ang kanilang fried chicken, 10 out of 10 pa rin ang ibibigay ko mga kapangyo. At itong kanilang inihaw na tilapia at sinigang na dalag. Napakasarap talaga. And ito ang bago sa kanilang menu mga kapangyo. Ang kanilang sinigang bundok. Ito ay inihaw na dalag bago isigang. So natawag siyang sinigang bundok dahil marami siyang vegetables on top. So okay, i-rate na natin ang kanilang food. Start with this chicken. 10 out of 10 talaga mga kapangyo ang lasa. Dahil hindi nababago. Bagkus na bago siya, mas lalo siyang sumarap mga kapangyo. So para sa mga food lovers ito. At itong kanilang chili buttered shrimp. Hindi siya yung matigas na nagra-rubberize. Masarap siya mga kapangyo. Pati yung pagkakatimpla niya masarap. And maging itong kanilang inihaw na tilapia. Napakasimpleng isda lang. Pero pag kinain niyo siya mga kapangyo, masarap ang lasa. And itong kanilang bago sa kanilang menu na sinigang bundok. Masarap din mga kapangyo dahil yung pagkakaluto ng gulay ay hindi malabsak. Plus yung lasa ng dalag, masarap ang pagkakatimpla niya. 10 out of 10 pa rin mga kapangyo ang may bibigay kong grades para sa kanilang mga foods dito. Ito nga, paulit ako dito sa chop suey na merong coconut meat. Masarap at talagang masustansya dahil nakita nyo naman napakaraming vegetables, no? Sulit mga kapangyo ibabayo nyo dito sa kainan sa tabing lawa. Talagang kahit magyaya kayo ng mga balikbayan or mga tourists, ma-appreciate nila for sure ang mga pagkain dito. At sobrang na-enjoy ng mga barkada o best friends ng pinsan ko ang pagkain dito. Kare-kare, paborito ko to. Try natin kung anong lasa. Pasuyo nga nung alamang, please. Pasuyo nung alamang. Ate Myra. Yan. Thank you. Huwag lang yung cellphone. Cellphone naman yun. Ganun ba? Open. Pero wala ka dun. Hindi totoo yun. Try natin ang kare-kare. Bukang bibigang kumpare ko, hindi ikaw. Namaan niya tingin. Yes. Alam ko yun. Beef kare-kare pala in order yun. Ang lahat ay walang pang alam. Kami mag-asawa ay alam na. Sinabi sa kare-kare. Sarap. 10 out of 10 pa rin ang maire-rate ko sa kanilang beef kare-kare. At sa kanilang fried chicken, 10 out of 10 pa rin talaga mga kapangyo. Masarap. Quality ang mga pagkain dito. Kaya alam niyo yung para kayo nagpunta sa Barrio Fiesta and sa Kamayan Restaurant, masarap mga kapangyo. Ano yung kulay black? Pang ilang kilos yun sa'yo? Malaki talaga. Sa akin, pang 30 kilos na hingin. Pang 20 kilos lang. 23 ako eh. Tapos So, let's go home mga kapangyo. Kung hindi nga lang masama sa katawan ng kumain ng marami, 'di ba? Hindi pa tayo aalis dito sa kainan sa tabi ng lawa dahil sa sarap ng pagkain nila. So, ito ang dalawang best friends ng ate ko na ever supportive sa kanya. Ihahatid sila ng kanyang boyfriend papunta ng Manila at babalik naman ng Brunei kinabukasan. So, mga kapangyo, ito pa mga best friends ng aking pinsan at ang aking pinsan na lagi kong kausap at kasama dati. At hanggang ngayon, magkasama pa rin kami. Ang ating maganda, nakamukha ko. Kaya mga kapangyo, ang mga tao na mahihilig kumain, mahilig mag-food trip, hindi kayo magsisisi kapag pumunta kayo dito sa kainan sa tabi ng lawa. At ipagbalot nyo na rin ako pag kumain kayo ha. Just kidding. So tara na mga kapangyo. Nauna ang sasakyan sa Philippines. Ikaw, Jane, ingat. Ang owner ng authentic. Bye! So mga kapangyo, itong aking mga best friends, Emliagas. Kamag-anak ko na at mga ates ko. Kumare. Kumare ko din. O, diba? So pauwi na kami at ang aming pinsan ng kanilang best friend ay pabalik na ng Brunei. Let's go home na mga kapangyo. At hopefully nabusog ang bawat isa sa atin sa mga kinain natin. And we'll see you sa susunod nating vlog sa ating next food trip. Thank you so much for watching. Subscribe for more videos to stay updated. And always remember to thank God, do good, and
Believe in yourself. Seshani! Side 10 mga kapangyo. Have a great day. God bless you all.